Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Mga kapatid, tayo po ay nasa Biyernes sa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Biyernes, araw ng ating debosyon. Kaya, sama-sama natin bigyan ng papurit, pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Noong pong Miyerkules, may maikwento lang ako. Dahil pinangako ko sa kanya, ikukwento kita sa misa ko sa Biyernes. Isang deboto ito ng Nazareno. Noong Miyerkules, may dinalaw po akong may sakit. Nanay ng kaibigan ko. Na isinugod nila sa ospital na ER. Alam nyo bakit? Hindi makahinga. Alam nyo ang dahilan? Nasobrahan ng tubig. Alam natin, ang payo lagi sa atin, magtubig ka ng magtubig, di ba? Magtubig ka ng magtubig. O eto, nasobrahan. Inabot na yung baga niya, kaya hindi na siya makahinga. Para siyang nalunod. Kaya mga kapatid, makinig kayo. Lahat ng sobra, kahit mabuti, masama. Amen? Lahat ng sobra, kahit mabuti, masama. Kaya sinugod nila sa ospital. Pero nung kinukwento niya kung anong nangyari, sabi niya, akala ko, Father, talagang kamatayan ko na. Kaya nga doon nung sinugod ng ER siya, sigaw siya ng sigaw, I cannot breathe, I cannot breathe. Tapos dinalagyan siya ng iba't ibang oxygen. Sabi niya, it's not working, it's not working. Sabi ko, kaya naman pala inasikaso ka eh. English ka ng English. Kaya alam nyo na, para asikasuhin kayo, mag-English kayo mag-English. Pero awa ng Diyos ay magaling yung mga doktor, magaling yung ospital. Nung dinalaw ko siya, malakas-lakas, nakakakwento na nga eh. Sabi ko sa kanya, huwag kayong mag-alala tita, sa Biyernes, i-claim na natin. Sa Biyernes, magtatanghalian ka na sa bahay ninyo. Sabi niya, sana nga, Father. Kaninang umaga, nag-text yung anak, Father, kagabi pa kami nakauwi ng bahay. Amen? Alam nyo, hindi dahil magaling lang yung mga doktor. Hindi dahil dun sa aking pray over lang sa kanya. Kundi dahil sa galing at kapangyarihan ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Lakasan mo ang tiwala mo sa Kanya. Huwag ka lang aasa. Ang ganda ng sinabi ng unang pagbasa kay Ephraim. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Baka kung ano-anong ginagawa mong Diyos sa buhay mo. Huwag mong Diyos-Diyosin ang pera. Tutulungan ka niyan, pero may hangganan yan. Huwag mong Diyos-Diyosin ang sino man, kahit gaano pa siya matalino, mayaman, maimpluwensya, may limitasyon din yan. Lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Dahil kapag ang Diyos ang kumilos, siguradong may maaayos. Amen? Kaya alam nyo, napakahalaga po ng ebanghelyo natin. Itong paalala ni Kristo sa kanyang mga alagad. Ito yung mga alagad niyang pinili niya, tinuruan niya, pinalakas niya, binigyan niya ng kapangyarihan ng mga alagad. Kaya maniwala kayo, lahat tayo na tinawag, sumunod tayo kay Kristo, hindi lang itong mga naka-uniforme, hindi lang itong mga taga-simbahan, lahat tayo. Ano ang kapangyarihang tinanggap natin kay Kristo? Pananampalataya. Your faith is your power. Your faith is your power. Ang pananampalataya mo ay ang kapangyarihan mo. Kaya ilang beses sinasabi ni Kristo, pananampalataya mo ang nagpagaling sa'yo. Pananampalataya mo ang nagligtas sa'yo. If you have faith, you have power. Kaya nga ang ganda ng sinabi ni Kristo sa mga alagad, kayong mga tinawag at pinili ko, pero meron siyang babala. Kahit na gaano na karami ang kaya ninyong gawin,
Kahit na marami na kayong gustong sabihin, makinig kayo. Hindi pa rin kayo ang magsasalita. Hindi pa rin kayo ang gagawa. Dahil ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang magsasalita, ang gagawa para sa inyo. Yan ang wag nating kalilimutan. Kapangyarihan pa rin ng Diyos ang magpapagaling sa mga may sakit. Kapangyarihan pa rin ng Diyos ang tutulong sa mga mahihirap. Kapangyarihan pa rin ng Diyos ang magliligtas sa mga makasalanan. Kaya nga mga kapatid, paalala sa ating lahat, mga deboto ng Poong Nazareno, tayong mga nandito at mga nasa online, huwag nating kalilimutan. Huwag mong tatanggalan ng oras at lakas ang Diyos sa buhay mo. Lalo na kapag naibigay na niya at kapag nakuha mo na ang matagal mong hinihinging biyaya sa Kanya. Tandaan mo, ang lahat ay biyaya. Ang lahat ay bigay ng Diyos sa iyo. Kung saganang atin lang, pwedeng hindi mangyari. Kung tayo lang, pwedeng walang mangyari. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, laging may pwedeng mangyari. Lahat pwedeng maayos. Pero may isa pa. May isa pang mahalagang bilin si Kristo sa kanyang mga alagad sa ating lahat sa ebanghelyo natin ngayon. Ito po ay mahalagang paalala rin ng isang mabuting magulang kagaya ni Ate Leonie sa kanyang kambal na anak. Nung ako ay nandito sa Ate Leonie, kasama ko po nagtatrabaho, meron siyang kambal na anak. Marami rin siyang bilin, kinukwento sa akin sa kanyang mga anak. Ito ang magandang bilin ng isang mabuting magulang. Bakit mabuting magulang? Aminin natin, minsan nakakalimot din tayo. Mga kapatid, mga magulang, minsan pakinggan ninyo ang sarili ninyo. Tama pa ba yung pinapayo mo sa mga anak mo? Tama pa ba yung sinusulsul mo sa anak mo? Huwag mo nga hayaang maunahan ka. Huwag kang nagpapatalo. Huwag mo nga hayaan na saktan-saktan ka lang nila. Pag binatukan ka, di batukan mo rin. Huwag kang magpapatalo. Walang duwag sa pamilyang ito. Wow, ang buti. Ang payo ng mabuting magulang ay ang bilin ni Kristo sa kanyang mga alagad. Huwag kayong papatol. Huwag kayong maghihiganti sa mga taong gagawa sa inyo ng mali at masama. Bakit? Dalawang dahilan. Una, tanggapin natin, harapin natin ang katotohanan na sino man ang pumili at sumunod kay Kristo at gumawa ng maganda at kabutihan ay pwedeng dumanas ng pagsubok at kahirapan. Maliwanag dapat yan. Tinatanong mo bakit ka nasasaktan? Tinatanong mo kung bakit ka nahihirapan? Nagbibigay ka na nga, tumutulong ka na nga, nagsisimba ka na nga, nagsiserve ka na nga, yun ang sagot. Dahil pinili mo si Kristo, hindi ang kaginhawaan ng mundo. Pero huwag kang mag-alala, walang permanenteng bagay sa mundo. Matatapos din yan. Sabi nga natin sa katabi natin, matatapos din yan. Kung ano man yung pinagdadaanan mong hirap ngayon, kung ano man yung matagal mo nang tinitiis na problema ngayon, kung gaano mang karami ang buwisit sa buhay mo ngayon, may hangganan din yan. Pangalawang dahilan, kung bakit hindi mo kailangan pumatol at maghiganti. Makinig po tayo. Pangalawa, sino man ang umabuso, sino man ang magbaliwala at sumira ng kabutihan mo, ay may katapat
at matatanggap sa katarungan ni Kristo. Huwag ikaw, huwag kang papatol. Laging may Diyos na hahatol. Kaya mga kapatid, huwag na huwag mong gagamitin sa paghihiganti at mali ang binigay sa iyong katalinuhan, ang binigay sa iyong kakayahan, ang binigay sa iyong kabutihan. Uulitin ko, lahat ng sobra, kahit mabuti, masama. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, baunin natin araw-araw ang pananampalatayang ibinigay sa atin ni Kristo nung bininyagan pa lamang tayo. Araw-araw, gamitin natin ang kapangyarihang binigay sa atin, ang kapangyarihan ng pananampalataya. At kapag tayo ay gumamit ng ating kapangyarihan, sana hindi lang para sa kapakanan natin, kundi para sa mga taong nangangailangan ng kabutihan natin. Araw-araw, maniwala at magtiwala tayo. Taglay ang kapangyarihan ng pananampalataya. Isang araw, ipagkakaloob ng Diyos sa iyo ang sapat at dapat sa buhay mo. Amen.